Magandang umaga po mga kapatid. So tayo po yung tumako na po sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. So tuloy na po natin ang ating pag-aaral sa gawain po ng iglesia na po. Noong mga nakarang linggo, ang pinag-uusapan natin ay Diyos na talagang gawain ng iglesia patungo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero dito po sa ating pag-aaralan, ito yung personal evangelism. So, ibig sabihin, ito yung pangangaral ng bawat isa sa ating. So, dalawang bahagi palagi yan. Meron gawain ng iglesia sa pangangaral, sa pagpapatibay ng mga kapatid, at sa pagtulong ng mga nangangailangan mga kapatid. Meron ding individual counterpart palagi yan. Meron tayong obligasyon maaral, meron din tayong obligasyon na pagtibayan yung isa't isa at yung pagtulong sa mga nangangailangan. So dito po, pagkakaralan po natin ang personal evangelism. Diyan po ang ating mag-aaral ngayon. So, ang responsibilidad po ng bawat Kristiyano, hindi nakasalalay sa kaanib tayo sa kapulungan. Yung sabihin, meron tayong obligasyon, pagkakot ngayon, na tayo magpulong bilang isang kapulungan. Pero halos lahat po ng obligasyon ng isang Kristiyano ay personal in nature. Yun ay ating personal na gagawin. Kahit po itong pagpunta sa pagpupulong na ito ay ating personal responsibility na dapat natin gawin sa Diyos bilang magsama, bilang kapulungan. Pero mapapasin po natin, ang lahat ng ating obligasyon bilang Kristiyano, kailangan natin gawin bilang isang tao, individual. Hindi natin pwedeng ilagay sa iba yung dapat natin gawin. In other words, hindi natin pwedeng iligtas yung iba. Ang maliligtas mo lang yung sarili mo. Kaya personal in nature ang ating obligasyon. Dito po sa Parable of Talents, Matthew chapter 25, bawat Kristiyano ay responsable tayo kung ano magagawa niya. Hindi tayo pare-pareho. Siyempre, iba-ibang tao tayo. Iba-ibang kakayahan natin. Iba-ibang ating kaalaman, etc. So, pero, regardless, tayo po responsible sa mga bagay na pwede natin gawin. Kung meron kang kakayahan, kailangan gamitin nyo. Dito po sa Matthew chapter 25, verse 14, the kingdom of heaven is like. Ito po ay simile. Ito po. Hindi naman ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay isang lalaki na nagbibiyahe sa malahing lupain. Hindi. Iniahambing na niya ang isang bagay sa kaharian ng Diyos katulad ng tao yung kanya. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. Ibig sabihin, ipinagkatiwala niya ang kanyang pag-aari sa kanya. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To each according to his own ability, and immediately went on a journey. Pasinin niyo mga kapatid, yung salitang talents, bagamat sa ating kasalukuyang paggamit ng salitang yun, ay kakayahan. Pero sa pagkakataon na ito, yung talents ay pag-aari. So, ibig sabihin, iba-iba ang pinagkatiwalaan niyang pag-aari sa kanyang 3 alagad. Yung isa 5, yung isa 2, at yung isa lang. Hindi ibig sabihin na mayroong paborito yung tao niya. Kundi, ang kanyang allocation ay ayon sa kanilang kakayahan. So, makita natin, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, iba-ibang antas natin sa pamumuhay. Iba-ibang mga trabaho natin, ayon sa ating kakayahan. So, ganoon din po sa paglilingkod sa Diyos. Ang ating responsibility ay ayon sa ating kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. Papasilin nyo. At yung taong ito ay naglakbay na tungkol sa malayo. Ibig sabihin, tayo sa iglesia, ganun din. Tayo pinagkatiwala ng Diyos na maraming bagay. Kakayahan, kakilanuhan, kayamanan, kalusugan, etc. At yung mga bagay na ibinigay niya sa atin,
kailangan natin gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lang sa ating pansariling pangangailangan o kasiyahan, pero higit sa lahat sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang makikita natin. Huwag natin lagay ang Diyos sa parang sideline lang. Dahil pagdating ng araw, hindi sideline yan. Yan ang main event. Yung lahat ng ginawa natin, mawawala lahat yun eh. Yun lang ang mga bagay na may kaugnayan sa paglilingkod sa Diyos ang mahalaga actually. In other words, regardless kung ano nakamtan natin sa sanlibutan ito, mawawala lang yun. Ang mahalaga yung ating kayamanan na ilalagay natin sa kaharian ng Diyos. Yun ang makikita natin. So, tingnan niyo rito. Iba-iba ang abilidad. Dito, iba-ibang pag-aari ang pinagkatiwala ng tao yun sa kanyang mga lagay. Katulad din ng kaharian ng Diyos. Bawat Kristiyano sa kanyang kaharian ay may kanya-kanyang kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. At tayo sa ating kakayahan, kailangan tayong gamitin natin yan sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang makikita natin. So in other words, kung wala tayong kakaya magturo, we are not responsible to teach. Yung may kakaya sa pagtuturo, meron silang responsibilidad na magturo. Kaya din po doon sa pagiging elders, kung qualified ka, actually, you are responsible. Pag hindi mo tinanggap yun, sasagutin mo yun sa Diyos. Sabi niya, qualified ka kanya. Bakit hindi ka naging gano'n? Dahil samantala, meron ka magagawa kung gagawin mo yun. Yun makikita natin. So, patuloy po natin ang ating pag-aaral. Pag hindi natin nagampanan nyo, sabi, meron tayong kakayahan, hindi natin ginamit, meron tayong kaparusahan. So, dito po sa parable na ito, yung 5, na yung may 5 talents, tsaka yung may 2, ginamit nila. Yung 5, nagkaroon pa siya ng karagdagang 5. So, nagkaroon na 10. Yung 2, karagdagang 2. So, naging 4. Pero yung isa, wala siyang ginawa. Tingnan natin, ano po? Wala siyang ginawa. But his Lord answered and said to him, "You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you had to have deposited my money with the bankers." So mayroon ng bankers, no? Yung mga bankers in another sense, hindi katulad ng banking system natin ngayon. In others, mayroon mga tao noon na nangahalakal na may kaugnayan sa pera, na hindi masama. At my coming, I will have received back my own with interest. Kung wala kang kakayahan, gamitin mo, ganun lang, ginawa mo kanya. Wala siyang ginawa. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Yung 5 na naging 10. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. In other words, gagamitin natin yung kakayahan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, marami pagbibigay sa iyo kanya. But from him who does not have, even what he has will be taken away. In other words, hindi ka maliligtas. Pati yung meron siya aalisin ka. Saan pupunta yung tao na may 1 talent na wala siyang ginawa? Tingnan niyo sa verse 30. And cast the profitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ito pong outer darkness, ironically, yan ang impyerno. Imagine natin yun. Sila sabi sa atin, ang impyerno ay walang hanggang apoy. Sa physical realm, pag may apoy, maliwanag. Yun ang natural na consequence pag may apoy. Maliwanag. Ginagamit nga noong unang panahon na wala pang kuryente, ang apoy bilang paraan ng liwanag. Teka muna po, ano mo sa simula? Bakit 9:23 na? 9:10. No, i-adjust ko lang po. 9:10. Ano mo? Meron pa tayo 20 minutes. Hindi na lang sa mata. So yun po makikita nating irony na po. Dito sa mundo, pag may apoy, maliwanag. Sa impyerno na may walang apoy, madilim.
Imagine niyo yung kalagay sa impyerno. Para ka nasa eternal blackout. Yung palang brownout, mga kapatid, hindi po English word yun. Inimpento lang natin mga Pilipino yun. Na talagang word, blackout. Siguro hindi masyadong madilim yung blackout na naging brown. Nagtataka nga, what's brownout? Kanila. You mean blackout? Kanila. Inimpento lang natin yun. So, magkakaroon po ng eternal blackout. Nasa apoy ka, pwede walang madali. Sa langit, baliktad naman. Palaging maliwanag doon. Ganyan. Siyempre, pang kadiliman, palaging negative yan. Yung maliwanag, palaging positive yun. Di ba? Kahit po sa pag-aaral po natin sa physics, ganun din. The absence of light is black. Kaya pag pinatay mo ilaw, makikita madilim lang lahat. Di ba? Kaya lang tayo nakakita ng nakakaanilag, meron pang konting liwanag. Pero siya absolutely na walang liwanag, black talaga yun. The absence of light is black. The presence of light, yun naman din maliwanag. Yun. So yun makikita natin. Dito po sa parable na ito, ina-emphasize na kung ano man ang ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan natin gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Whatever yung binigay sa atin ng Diyos. Pag hindi natin ginawa yan, yun ang consequence. Hindi rin tayo maliligtas. So, hindi mo ginamit eh. Kaya pagka meron kang kinakailangan gawin at hindi mo nagawa, dapat nagigilty ka eh. Kasi kailangan mong ginawa, pero hindi mo ginawa. Lalo meron kang opportunity na gawin mo, hindi mo ginawa, kinakailangan mag-guilty. Dahil ang eternal consequence, no? Pag nagpatuloy tayo sa gano'n, hindi tayo maliligtas. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, palaging nating in-emphasize kasi ito talaga dapat natin gawin. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging isagala sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tingnan nyo isang ang mga description. Maging matatag kanya. So kahit ano mangyari, tapos hindi nakikilos kanya. Hindi ka mawawala sa iyong pagiging Kristiyano, kahit ano nangyayari sa iyo. Na laging isagana sa gawa ng Panginoon. So, meron tayong gagawin. Depende yan sa mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Yun po makita natin. So, yun po yung personal responsibility ng bawat isa. Ayon sa kakayahan may binigay sa atin ng Diyos. Tumingin po tayo ng mga halimbawa. Sa Romans chapter 1 verse 14, tandaan po natin, si Pablo, bago siya naging Kristiyano, ay isang mamamatay Kristiyano. Kalaban niya ang iglesia. Siya ang dahilan bakit ang mga Kristiyano ay pinag-uusik. Maalala natin kung nabasa na po natin, nung papunta siya sa Damascus, di ba? Anong gagawin niya to? Para kuhanin niya yung mga Kristiyano dahil sa Jerusalem para usigin sila. Pero doon siya nagpakita ang Panginoon sa kanya. At ito sabi niya, Apostle ko, I am a debtor. Bakit siya gano'n? Ano bang utang niya? Pag sinabing debtor, ang ibig sabihin, meron siyang responsibility. Di ba? Katulad lang kapag may utang ka, kailangan mong bayaran. Yung nag-ibig sabihin, I am a debtor. Ganyan. Both to Greeks and to barbarians. Both to wise and to unwise. So as much as in me, tignan niyo, for as much as is in me. Ang ibig sabihin yan, hanggang sa, mayroon ako kanya. Hanggang sa akin kakayahan, yung sinasabi niya. I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Hindi natin alam kung sinong nagsimula sa iglesia na sa Roma. Hindi si Pablo. Hindi siya kilala. Hindi siya kilala personally sa Rome. Kaya gusto niya pumunta Rome. Ganyan. Dahil hindi siya kilala. At magbibigay siya ng galaw ng Espiritu Santo para maging pumatag sila sa pananampalataya. Pero pansinin niyo, so as much as is in me. Tingnan natin sa Tagalog. Sa ating wika. Dito sa Romans chapter 1 verse 14 sa ating wika. Tagalog.
Ito po ang ating mababasa. Ako'y may pananagutan, so hindi utang. Dito po sa English, ano siya? Figurative. Pag meron kang utang, may pananagutan ang bayaran. Di ba? Sa Tagalog, mas literal siya. Ako'y may pananagutan kanya. I have a responsibility kanya. Sa mga Grego at sa mga Barbaro, sa marunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya sa galang akin, para may kulang ng Tagalog, ano? Ito kasi New King James. Eh. So as much as is in me, kanya. Hindi ko nabasa sa Tagalog. So hanggang anong mayroon sa kanya, I am ready to preach the gospel to you. Kasi verse 15 pala yan. Ako nga, dito naman. Kasi ang aking ginagamit na Biblia, ito ang New King James. Ano po? Hindi ko alam kung bakit. Parang mas madaling maintindihan pagka sa English. Dito po sa 15. Kaya sa galang akin, nasasapit din ako, may pangaral ng Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Pero mas maganda sa English, as much as is in me. Ano mang meron ako, niya. Ano mang pagkakataon, meron ako. Ako'y handang pumunta sa Rome upang ipahaling ang Ebanghelyo sa inyo. Kanya. Mas masilin po niyo. Meron siyang sense of responsibility. Meron akong pananagutan kaya sa mga Grego. Alam niyo yung mga Grego, sila yung marunong na tao. Lalo po yung taga-Athens. Marunong yan. Yan ang mga philosophers nasa Athens. Ang ka-opposite niyan, yung walang alam, barbarians. Hindi naman sa walang alam. Hindi sila katulad ng mga marunong na taga-Greece. Both wise and unwise. Ibig sino mang tao, bisa may. Meron akong responsibilidad, sabi ni Apostle Paul. So meron siyang sense of responsibility. Nung umalis na siya sa Efeso, sabi niya, malinis na ako sa dugo ng lahat ng tao kanya. In other words, wala na akong kanyang pananagutan. Ginawa ko na ang dapat kong gawin, sabi ni Apostle Paul. Pero dito, sabi niya, meron akong pananagutan. I have a responsibility, sabi ni Apostle Paul. So, meron siyang sense of responsibility. Kaya nga po yung ibig sabihin is responsible. Ang kabaligtaran niyan, irresponsible. Wala ka nakikitang pananagutan mo. Responsable ka kanya. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo ginagawa dapat mong gawin. Kung hindi mo ginagawa ang responsibilidad mo, dapat mong gawin. Yan. So, meron siyang sense of responsibility. So, bawat Kristiyano, dapat ganun din tayo, meron tayong sense of responsibility. Kasi pag merong sense of responsibility, meron din siyang sense of urgency. Kasi kung responsibilidad ka, responsable ka sa isang bagay, so kailangan mo siyang gawin. As soon as possible. Pag hindi, procrastination yun. Hindi mo magagawa yan. Pagka hindi mo ginawa ka agad. So yun po makikita natin si Apostle Paul, meron siyang sense of responsibility. Paano po natin gagawin yan? Gagawin na natin personal responsibility to preaching. Paano natin gagawin yan? Tandaan natin, ito po hindi lang sa mga ngaral. Ito'y sa atin lahat. Babae o lalaki. Hindi naman totoo na yung babae, bawal siyang magturo. Dito sa publiko, pag magkakatipo na magbawal siya. Dahil ang lalaki may responsibility doon, pero yung babae wala masyado. Pero sa ating araw-araw po buhay, on a personal basis, meron tayong responsibilidad, babae o lalaki. Kasi yung babae, meron siyang kaibigan ng babae. Pero yung true yung kaibigan ng babae, di ba? O kaya kahit may kaibigan pa siya lalaki, pwede mong share ang ibanghelyo sa kanya. Hindi ka naman para bang merong pamumuno sa kanya, pag gano'n. Sinasabi mo lang sa kanya. Bigyan mo siya ng bagay na iisipin niya sa kanyang buhay. So, meron po tayong paraan. Paano yun? Ituro natin ang ibanghelyo kung kaya mo in a public way. Kung minsan, privately o personal. Hindi naman po palaging public ang pangangaral. Tuloy po na. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Tapos Acts chapter 20 verse 3. Nung siya nagpapaalam niya sa mga elders sa Ephesus na pinatawag niya, sabi niya,
how I kept back nothing that was helpful. Ito po ang bigat ng isang mangangaral. Hindi mo pwedeng hindi pangaral ang mga bagay na makakatulong sa mga kapatid. Kung halimbawa, mayroong kapatid na nagkakasala, kailangan mong ituro yun. Para nagkakasala, ma-realize na siya nagkakamali. Hindi natin itinuturo yan para maging suto o hindi yan. Para matulungan natin ang lahat. Kaya sabi niya, how I kept back nothing that was helpful to me, but proclaim it to you and taught you publicly and from house to house. So, para ng pagtuturo dalawa, in a public way and in a personal way. In a private way, and from house to house, sa bahay yun eh. Sa verse 24, but none of these things moved me. Nung sinabi ng magkapatid na sinabi ng Espiritu Santo na pagdating sa Jerusalem, si mapapahama. Itong sabi niya, Apostle Paul. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Hindi naman si Pablo ay walang pagmamahal sa sarili niya. In other words, pagka tinimbang niya ang responsibility sa Diyos at ang mismong buhay, mas mahalaga pa rin kanya ang obligasyon mo sa Diyos. So that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Verse 27, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. Tinuro niya ang kabuuan ng kalooban ng Diyos, sabi niya. So, ibig sabihin, sa pangalan ni Apostle Paul, wala siyang ipinagkait. Tinuturo niya ang lahat na dapat niyang ituro. Regardless kung ano ang damdamin na nakikinig. Sabihin, hindi naman hindi tayo sensitive tayo sa mga tao. Hindi naman. Kaya kailangan natin ipangaring ibagay, regardless. Yun ang ibig sabihin. Pero pasinin po natin yung paraan ng ginagawa ni Apostle Paul. Publicly kanya, katulad ng ginagawa natin. And from house to house. So, hindi lang sa public siya nangangaral, sa bahay-bahay din ganyan. Ibig sabihin ng bahay-bahay, sa mga bahay, personally. Pupunta siya sa bahay, at tuturuan niya yung magkapatid, at ganoon din, hindi kapatid. Ganyan. So, yun ang paraan na pwede nating gawin. Either publicly, kung kaya natin, or in a personal way. Kasi kung kaibigan mo, hindi mo na kailangan maging magaling. Kaya kung alam mo lang, basta alam mo, pwede ipaniwala, pwede mo sabihin sa kanya. Hindi ka ba, umisa ng personal preaching, mas personal nga. Kasi pag pupunta ka sa bahay at mangangaral ka, hindi ka na makagad uupo at mangangaral ka. Hindi ka no. Kaya makipag-usap ka muna doon sa kausap mo. Lalo kung di mo siya kilala. Para magkaroon kayo ng rapport. Bago magkaroon ng pagkakataon, ituro mong ebanghelyo sa kanya. Kasi may paraan yan eh. Isa sa istorya niyo, sasabihin niya yung problema niya, kaya yung problema ng bansa, pasok ka na to. Yun po yung natututunan pag kayo nagagawa ang palagi sa mga tao. O kaya, tutulungan natin yung mga nangangaral. Hindi lang po ito sa pamagitan ng iglesia. Makikita rin po natin kahit in a personal way. Meron tayong personal responsibility. Ito po, indirectly. Kapag ginagawa ng mga Kristiyano ang kailang obligasyon sa pagbibigay sa iglesia, na tamang pagbibigay, magagawa ng iglesia at isugoy niya ang mga iba. At tulungan natin sila, encourage natin sa ganung klaseng gawain. Pasinin po natin. I thank my God upon every remembrance of you. Say, sumusulat, hindi sa kabuuan ng iglesia, hindi sa mga individual na Kristiyano. Always in every prayer of mine, making request for you. Yung nag-request para sa mga kapatid sa Thessalonica. All with joy. For our fellowship in the gospel from the first day until now. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessity. Sabihin na,
Pero Brother Lord, charge naman yan, ganyan. Totoo yun. Pero siya nagagaling ang kakayahan ng iglesia. Pag ginagawa naman kapatid ang kailang individual responsible sa pagbibigay. So indirectly, ganun pa rin yan. Tama, church obligation po yan, pero pasinin natin. Nagagala ako sa inyo kanya. Dahil kayang gawin niya naman kapatid na ito, dahil mayroon silang sense of responsibility with regards to preaching the gospel. Kung di mo kayang ipangaral personally kanya, at least tulungan mo yung nangangaral kanya, encourage mo yung nangangaral para magawa niya kanyang gawain sa pangangaral. Kasi, ang pinakamahirap na gawain sa buong mundo yung pangangaral ng Ebanghelyo, sasabihin, doon yung totoo. Magkakaroon ka ng maraming kaaway dahil sa Ebanghelyo. Kasi, lahat ng aspekto ng ginagawa natin, kahit ano pa yung ating endeavor, merong PR yan, personal something. Kailangan marunong ka magipag-usap para makakit mo yung tao. Hindi siya pangalan ng Ebanghelyo, hindi ganun eh. Hindi natin makakumbinsi ang tao from PR alone. Hindi natin magagawa. Bisa nga, malakit pa yun eh. Pag naging kaibigan na masyado yung tao, naudol kang ipangalan ng Ebanghelyo sa kanya. Hindi gano'n. Talagang kailangan nating ituro ang Ebanghelyo sa kanila. Although, may paraan, hindi naman masyadong basta diretso, hindi naman gano'n, siyempre. Pero gano'n pa rin nagagawin mo. Doon pa rin nahantang yun. Na ituro natin ang Ebanghelyo sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Ngayon lahat ng tao nangangailangan. So yun po makikita natin. Isang paraan para magawa natin ang ating personal responsibility. At ito rin po mahalaga. Ang ating mga buhay at ating tapat na paglilingkod, nangangaral din yan. Sabi nga ng kasabihan, actions are better than words. Yan. Di ba totoo naman yun kahit saan? Kahit di ka nagsasalita, nakikita nila. So dito po ang isang paraan. Ang ating mga buhay, sabi nga po ng kalimitan ni Apostle Paul, ay ang ating mga sulat na binabasa ng iba. Tingnan po natin ang talata. Sabi ni Apostle Paul, you are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. Hindi pinag-uusapan ito yung Ebanghelyong ipinangarap. Sila kanya. Sila, kayo, ang aming mga sulat. Kaya pag may sinabing sulat, yun ay may nilalaman na impormasyon, di ba? So, kayo nagpapahayag ng impormasyon, kanya. Nagsulat sa mga puso. Na nalalaman at pinapasa ng lahat ng mga tao. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. So, siyempre, ang ating kaisipan, ang tumatanggap ng impormasyon, at yun ay ating ginagawa. So, yung ating ginagawa, bilang mag-present na ayon sa ating pananampalataya. So, pag nakikita ng mga tao ang ating ginagawa, nababasa nila yan. So, yun ay isang paraan din para maikahit po natin ang mga tao minsan. Makita nila ang kaibahan natin sa iba dahil tayo sumusunod sa Ebanghelyo. Tandaan po natin, huwag natin isipin na lahat ng Kristiyano ay perfecto. Wala namang ganun eh. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang pagkakaiba natin, malaki. Ang pagkakamali ng sanglibutan, pinabayaan lang nila yan. Na hindi man na kinikilala na hindi pagkakamali. Sa isang Kristiyano, kinikilala natin ng ating pagkakamali. Bumabalik tayo sa kalooban ng Diyos. Nakikita na sa sanglibutan niya. Ang pagkakaiba ng mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Yun ay makikita sa ating mga ginagawa. So, yun lahat nakikita ng tao yan. Ang influence ng mga Kristiyano ay iniahambing sa kapangyarihan ng asin at bilang liwanag ng sanglibutan. Ang asin, sabi nga po ni Brother Ronaldo, ay napakaliit. Di ba, bibili ka ng asin, kung tila bibilin mo eh. Pag maglalagay ka sa niluluto mo, dito na po tayo.
Pag naglalagay ka ng asin, hindi mo lalagay ibang asin, hindi mo na makakain yun. Kunti lang. Pero isipin natin yung influence ng asin sa kinuluto mo. Kunti lang nilalagay mo, magiging maalat na yung kakainin mo. Yun ang ibig sabihin ng asin. It's an influence na nalalasahan ganyan. Nararamdaman ang ibig sabihin nun. Kaya pag ginamit ng Panginoon yung asin, you are the salt of the earth. Doon po sa lugar ng ating Panginoon, meron siyang tinatawag na Dead Sea. Literally, Dead Sea. Walang nabubuhay doon. So, sobrang alat nung lake na yun. Yung tinawag na Dead Sea ganyan. Walang nabubuhay doon. Patayin lahat dahil sobrang alat ng lake na yun. Pag ikay pumunta doon at hindi ka marunong mag-swimming, mas madali mag-swimming doon. Kasi mapansinin nyo, ang dagat at ang fresh water, iba kaya ng specific gravity. Ang fresh water, 1. Hindi ko lang mas mataas o mababa yung salty water. Kaya pag sa dagat, mas madaling lumawi doon. So that's how you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Hindi ko alam kung ito yung karakter ng asin sa Palestine. Kasi hindi ko alam kung ang asin sa katagalan nawawala ng alat. Hindi ko alam. Kasi naubos ang mga asin natin. Hindi naman sila nagtatagal. Sabi ng Panginoon, but if the salt loses its flavor, hindi na siya maalat kanya, how shall it be seasoned? Paano mo siya gagamitin kanya? Wala ng alat. It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Wala nang kwenta yung kanya. You are the light of the world. Kasi hindi natin dalawang ginamit na figure na ating Panginoon. Yung salt as influence kung sa ating kinakain. Yung liwanag, merong influence sa kadiliman. Siya nag-aalis ng kadiliman, di ba? Kaya na-invento yung mga kuryente para magkaroon tayong ilaw, para matanggal yung kadiliman. You are the salt, the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Diba, sa Baguio City. Yung pag malapit yun, makikita mo ba? Mataas eh. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Ngayon ang ginagawa natin sa liw. Kaya nga tingnan ilaw natin sa taas eh. Kung minsan, meron din sa baba, sa mga ibang mga effect. Pero yung main light nasa taas. Yung mga meron lamang statue, minsan meron liwanag sa baba. Pero alas lahat ng liwanag nasa taas. Para magliwanag sa buong bahay kanyo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, you are the light of the world. Yun with regards sa ating pamumuhay. Hindi yun nagpapakitang tao lang tayo, hindi gano'n. Kasi kung anong ginagawa niya sa araw-araw, yun nagiging nature mo eh. Ganun ka na talaga. Kahit may nakikita, walang nakakita, ganun pa rin ang gagawin mo kanya. Yung salt, ibig sabihin, yun ang ating influence sa libutan. Kaunti lang tayo. Kaunti lang tayo. Kahit sa makikita natin. Katulad lang naman ng asin yan. Kunting asin lang ang kailangan mo. Isang tao lang, isang Kristiyano ang kailangan mo. At nararamdaman na sa libutan ang kahalagaan ng Ebanghelyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung sa ating pamumuhay, ang ating influence. So minsan, kailangan tayo mag-ingat, kaya mahirap maging Kristiyano. Dahil na nag-iingat po tayo. Iniiwasan natin ng mga bagay na makakasira sa ating influence sa mga tao. Mawawala ang ating influence sa mga hindi ka na makakapangarap. O di mo na maisisirang Ebanghelyo pagka gano'n. So, yun siyang paraan. So, pwede natin sabihin na dalawang paraan. Yung literal na pangangaral, kailangan mo sabihin. In most cases, kailangan mo sabihin. Pero on the other hand, ito po ay nagkakaroon po ng mas halaga kung nakikita sa ating buhay kanina. Dalawang bagay yun. Pero nga po sa 1 Peter chapter 3, na kung ang isang babae may asawa na hindi Kristiyano kanya, pwede mo siya kanyang mapag-ugian sa pamagitan ng iyong pag-uugali kanya. Pag nakita nila kanya ang iyong pag-uugali,
Maaari siya maging Christian kahit wala kang sinabi kanya. Yung nasabi ni Apostle Peter. Ganun din sinasabi ng ating Panginoon. So ito po ang ating pag-aaral po sa umaga pa nito.